welcome po ulit sa aming bagong YouTube channel. It's me again, Miss Geraldine Villarasa. Pasensya na po at medyo po naging busy ang inyong lingkod. Kaya ngayon po ulit ay back to reality si Miss Geraldine Villarasa. Andito po ako ngayon sa bayan po ng Lopez. Meron na naman po akong ilolocate na property. Siya po ay may lawak na mahigit 10 hektarya. Then, yung pong property is my right of way. Okay po. Ito pong dinaanan namin kanina is shortcut. Pero yung pong right of way ay nandun po sa kabilang side. Dun po yun sa may barangay road. Okay po. Ito na po ang area. Dito po sa pangpang na ito ng ilog. Ayan. Dito po ay may boundaries. Yan. Ang boundaries po nila is ilog. Ayan po yung natututukan pong yan ng aking camera. Then, ayan, makikita po ninyo ang mga mahogany. Napakarami pong mahogany dito sa side na to. Ayan po siya. Then, may mga nyug po siya na mga bagong tanim. Ayan po ang area. Then, dito po sa side na to, ayan, makikita po ninyo, may mga fruit bearings na po ditong nakatanim. Rambutan po ito. Napakarami pong puno ng rambutan at siya po ay namumunga na talaga. Okay po, tara po at iikutin pa po natin yung ibang side. Ayan, makikita naman po natin ang mga nyog. Kasagsagan po silang namumunga, then mga takaran, then meron pa rin po silang mga bagong tanim. Ang sabi po ni seller dito, ang nyog nila dito sa area na to ay more or less nasa 2,000 kapuno. Ayan, ang mga mahogany po is nakatanim po dito sa gilid ng ilog. Yung pong baybay ilog. Okay po, tara po at susundan po natin ang ating mga kasama para makita po natin yung sa kabilang side. Ayan, ito pong iniikutan kong to. Yung natututukan na yan ng aking camera at ito pong aking dinadaanan ay pantayin po siya. Iyan po siya. Then, susundan po natin sila. Ayan, medyo po siya nag-slant. Okay po. Ayan. Mga nyog pa rin po yan sa side na yan. Then, may mga saging po siya sa side na to. Iyan din po ang sagingan. Yan po ay mangilan-ngilan na saging. Then, ito po, meron pong isang piraso ng lokban. Ang tawag po sa amin yan dito ay lokban, pero sa Tagalog is suha. Then ito po may mga kalamansi dito sa side na to. Then bayabas. Yan po ang nakikita ko sa area na fruit bearings. Dito po kasi sa Lopez, medyo po siya mabundok ang mga area. Ayan, ito pong side na yan, medyo po siya pa-rolling. Pero may mga part naman po na pantay. Then, ayan pa po ang kabilang side. Asan Master Mangustin? Ay, opo. Teka po. At pupuntahan po natin yung sinasabi nila na mangustin. May 4 na puno po ng mangustin. Hindi ko po napansin kanina pagdaan ko dito. Ayan po. Ayan pong natututukan na yan ng aking camera. Ayan po yung puno ng mangustin. 4 na puno po siya. Sabi po nung kasama namin is namumunga na po yan. Then, ayan pa rin po mga saging at nyog na mga bagong tanim yung iba. Ayan, mangustin pa rin po itong side na to. Talagang namumunga na to, Master. Malalaki na yung puno eh. Ito pong side na to, ayan, santol at kalamansi. Okay po, nandito po ako sa medyo taas ng area. Ayan, paiikutan ko pa rin po sa inyo ng camera itong side na to. Yan, makikita po natin, napakarami po niyang rambutan dito sa side na to. Ang sabi po sa amin nung kasama namin, parang caretaker dito, is yan pong mga rambutan na yan, nanggaling po yan ay talagang sa buto.
sa buto po ng rambutan na itinanim dyan mismo sa lupa. Ayan po, napakarami po niya. At ito po ay pag nagtatagbunga, napakarami po nilang na-harvest dito sa area na to. Ayan, dito po sa side na to, medyo po ito umislope ng konti. Semi-slope po itong side na to. Then ayan, may Indian mango po sa side na yan. Then ito pong malapit sa akin, santol. Tara po at pupuntahan pa po natin yung ibang side. Medyo lang po talaga siya maramo sa ngayon. Then yan, may mga anahaw po sa side na yon na matatangkad na. Then mga nyug pa rin. Medyo lang po talaga linisin yung area. Iyan, Indian mango pa rin dito sa side na yan. Yan natututukan na ng aking camera. Then mga saging po dyan sa labak at nyog. Okay po, susundan pa po natin yung ating mga kasama. Ayan, dito po sa side na to, medyo po siya umislope. Then, ayan pa rin po. Medyo po talaga siya masukal na sa ngayon. Ayan, Indian mango pa rin po sa side na yan. Then, may hardwood pa rin po akong nakita. Ayan, antipolo. Isa po yan sa pinakamatigas na kahoy dito sa Quezon. Isang yakap na po siya ng tao. Kaya pwede na po siyang putulin para maging materyales ng bahay na gagawin dito sa area. Okay, yan po namang side na yan. Ayan, pulos pa rin dito, kasasagingan. Then, sagana po talaga siya sa fruit bearings. Ayan, eto pa rin po, santol pa rin po sa side na to. Then, ayun, meron pa rin po siyang antipolo. Yan sa side na yan. Then, eto may Indian mango pa rin. Then, mga nyug po siya na bagong tanim. Ayan po siya. Dito po sa amin, ngayon po is, ang mga saging ay mahal talaga. Kaya, mas maganda po ang area na may mga tanim na saging. Lalo na po ito, halos karamihan pong tanim isaba. Yan po kasing mga saging na yan, iminamarket po yan sa Balintawak at sa Pangasinan. Kaya medyo po mahal ang kilo ngayon ng saging. Ayan, ito pong side na to, mangga pa rin. Then, mga bagong tanim pa rin to na nyog. Napakarami po niyang mangga, oh. Ito pa rin, mangga pa rin po. Then, yung side na yon, antipolo pa rin po siya. Ayan, medyo lang po talaga yung property ay meron siyang i-slope, meron siyang papantay. Then, yung pong kabilang side ay medyo po siya rolling. Ayun, napakarami pong fruit bearings niya, oh. Napakarami po niya ditong lansones. Ayan pong side na yan, mga lansones po siya. Napakarami po niya, oh. Ayan po, yung side pong yan, may Indian mango pa rin po dyan. Then ito po, mga lansones na po itong hanay dito sa side na to. Napakalalaki po ng puno niya. Kaya eto, malamang sa malamang, napakarami pong na-harvest dito na lansones pagka tag lansones. Then yan pong bahay na yan, yan po yung kanilang koprasan. Diyan po niluluto ang kopras. Pag po nagpapakopras ang may-ari dito sa area. Yan, ito pa rin po yung kabilang side. Ayan po siya. Medyo po hinihinga lang inyong lingkod kasi medyo natagal-tagala na mag-area. Kaya nanibago ang ating katawan.
Kaya pasensya na po kayo sa video ko na medyo po ako ay hinihingal. Pero mga ilang araw lang po makalipas nito na busy na po ulit akong mag-area, mawawala po ito. Nanibago lang po talaga yung aking katawan. Okay po. Dito po sa side na yan, ayan. Meron pa rin po ditong langka. Then ang lansones po napakarami. Dito po sa side na to. Then ayan po kakao sa side na to. Guyabano, ayan, sa side po na to. Then langka again. Then lansones again, yan pong natututukan na yan ng aking camera. Then ayan po, may antipolo pa rin po sa side na yon. Yan pong mataas na kahoy na yan, antipolo pa rin po siya. Okay po, ito pong side na to, ayan, meron pa rin po siyang hardwood. Nara tree po itong isang ito. Then, yan, mga lansones pa rin po yan. Then, ayan, mga lansones pa rin po itong side na to. Napakarami po niyang lansones dito sa area. Punong-puno po talaga siya ng fruit bearings. Ayan, ito pong side na yan, lansones pa rin po siya. Yun nga lang po, babanggitin ko po sa inyo sa panahon po ngayon, medyo po hassle yung pagpunta dito. Kasi nga po, medyo po may lakad pa siya. Pero kanina naman po, nakausap ko po yung may-ari. Asikasuhin po nila yung right of way. Kung sa area po, napaka-productive po ng area na to, wala po akong masabi sa kanilang mga tanim. Ayan, ang mga nyog, kita naman po ninyo, mga takaran, talaga pong kasagsagang namumunga. Then, ang mga fruit bearings, napakarami. Lalo na po ang lansones. Then, yun nga po yung rambutan, yun po yung buto na itinanim. Hindi po katulad nung iba na yung inaano lang po siya, yung pinauugat, kukuha ng sanga, then pauugatin, yun po ang itatanim. Ito pong mga rambutan dito ay talagang buto po siyang itinanim. Ayan, napakarami po talaga dito sa side na to na mga lansones. Wala po akong masabi. Malamang po ito'y tinunito nilada pag nag-harvest po sila dito. Kasi kasagsagan po talaga itong namumunga pag taglansones. Hindi po siya katulad nung iba na masabi lang na may lansones na maliliit pa. Ito po hindi. Talaga pong namumunga na po siya. Ayan po, dito po sa side na yan. Ayan, mga lansones pa rin po siya. Then, ayan, dito po sa side na to, mga langka naman. Ayan, then mga bagong tanim po na nyog. Mga umuupo pa lang po yung nyog dito sa side na to. Ayan. Lansones again. Punong-puno po talaga ng lansones dito sa side na to. Ayan. Yan pong side na yan, lansones pa rin po siya. Okay po. Napakaganda po ng area. Wala po akong masasabi sa mga nakatanim dito. Ayan, dito po sa side na yan, ayan. Mga saging pa rin po dito sa side na to. Then ito po ay santol ulit. Ayan, dito po sa side naman na to, medyo po siya pumantay. Ayan. Then, yung pong side na yon, medyo po siya umislope.
Yan. Kulang lang po talaga siya sa linis. Pero pag ito po nalinisan, napakaganda po ng area na to. Lalo na po at napakarami nga pong tanim. Napakaraming lansones. Okay guys, avail nyo na po ang property namin. Dito po ito sa bayan po ng Lopez. Mahigit po siyang 10 hectare. Then sa ngayon po ay may lakad po siya papunta dito sa property. Si seller na po ang bahala dun sa right of way na papunta dito sa area. Then ayan po, ang nyug po niya ay nasa more or less po ay 2,000 kapuno. Then napakarami po niyang saging. Then ang hardwood po niya ay antipolo, nara at mahogany. Then napakarami po niyang fruit bearings gaya po ng lansones, rambutan, langka, star apple, guyabano, kakao, then langka, Indian mango. Napakarami po niya, napakarami po niyang fruit bearings. Masasabi ko pong napaka-productive po ng property na to. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Paki-like and share po ng aking mga video and paki-subscribe din po ng aming bagong YouTube channel. Once again po, thank you po for watching!